Could you describe briefly how was it to be an opponent of the war on drugs during its peak? Anong klaseng mga hamon ang hinaharap ng mga human rights advocates? Kasama na po yung galing sa legal community. Ako po ay naging, sabihin na lang natin, biktima ng isang late night speech ng dating Pangulo na paulit-ulit niya akong personal na nilalait at I found it very offensive because it had nothing to do with the work I was doing. But of course, Pangulo po siya, gusto niya magsalita ng gano'n, hindi ko siya mapipigilan. Aside from that, there were definitely dangers involved in assisting victims of the EJ case. Wala naman pong mga direct threats, pero minsan ay napapansin namin na mayroong mga lumilibot-libot at lalong-lalo na pag kinakausap namin ang mga testigo at biktima ng EJK survivors ay very security conscious kami dahil alam namin yung dangers nun. Naalala ko rin, Senator Risa, yung sa kaso nila Kian, na yung mga witnesses po ay nandun sa kay Bishop Ambo at may pagtatangka na kunin sila ng pulis. Mabuti na lang may mga media na andon at nung naibalita na may ganun nga ay hindi na tinuloy. Salamat, Attorney Jokno. Salamat kay Mr. Chair. And I believe, speaking of dangers, we also have here today as resource persons former Senator Laila De Lima and former Mayor Jed Mabilog. Perhaps at the proper time, Okay. Mr. Chair, we could also hear them. Salamat kaayo, Mr. Chair. I'll give them time na, Mayor Mabilog and Laila, if they want to give some opening statement. But after this question of mine to Colonel Espinido. Colonel, isa pa, one question. Sa ilang years ka sa police? 28, Your Honor, Mr. Grabe Chair. yung mga operations mo, high profile, di ba? Yes, yes. Mr. Chair. Paruhinog, ikaw? Yes, Mr. Chair. Yung early morning raid sa bahay? Yes, Mr. Ilang Chair. patay doon? Ang patay? Ilan? Simultaneous yun sa area, sa 6 search warrant, 16, 16. Your Honor, Mr. Chair. Okay, basta operative yan, general, mga operative. Okay. Sa entire 28 career mo, 28 years career mo sa police, ikaw ba'y nakatanggap ng instruction, whether in writing or sa pananalita, na ginamit ang word na neutralization bilang code na patayin mo? Sa pagtanda ko, Your Honor, Mr. Chair, wala akong specific na sabihan na i-neutralize. Huli ay yung arrest, marami. Kaya nga, okay. Arestuhin. So, ikaw ba'y nasabihan na arrest pero code word yun na patayin mo? Hindi, Hindi. Mr. Chair. Ikaw ba'y nagamitan ng ibang word na code word sa napatayin mo? Wala. May isa, Your Honor, Mr. Chair, yung trabahoin. Okay. Patrabaho yung ganon. Pero Anong basa mo nun? Anong intindi mo dun sa trabahuin mo? the result din, Mr. Chair, hulihin, yun lang talaga palagi ang... Pero anong ending ng specific na trinabaho mo? Napatay o nahuli? Nahuli. Nahuli yun, Nahuli? Mr. Chair. Nahuli. Maalala mo pa pangalan? Sino yung subject matter nung trabahuin mo? Na nahuli, ang ending ay nahuli din? Mayor ng Gandara, Samar, Mr. Chair, with the person of Mayor Cabuños, at saka may 4 niya na security na police na warranted. Anong year yun? More or less? 2011, 2010, 11, Your Honor, Mr. Chair. Yung pagtatanong ko sa iyo, yung pang-credibility questions na po ito kasi Yes. hindi naman, drug war ba yan? Hindi. Hindi. Yes. So, just to test yung credibility po. Apo. Seto ba to? Yes. Are we commencing questioning Colonel Espinido, Mr. Chair? Sana ng time lang kung may opening statement si Mayor Mabilog at saka si Senator Laila De Lima. And then after their opening statements, kung meron man, hindi ko kayo pipilitin, then we now open the questioning. But we will follow the order. May order tayo, tapos magti 10 minutes po tayo. Pero kung pwede mag-request, iklian natin 5 minutes per senator. Okay, so ladies first, Senator Laila De Lima, just in case you want to deliver a statement. Yes. Very short. Yes, go ahead, ma'am. Very short, Your Honor. Mr. Chair and the honorable members of
the subcommittee conducting today's inquiry. We can destroy and we need to destroy drugs, but we cannot destroy lives. Yan po ang sagot ko dun sa very passionate defense of the former president as to his policy of killing alleged drug offenders, alleged drug pushers, alleged drug users. We can destroy drugs, but we need not destroy lives. I just wish to emphasize that. I said that in my privileged speech in August 2016, after I filed a Senate inquiry, a resolution calling for Senate inquiry. This man, the former mayor of Davao City and the former president of the Republic of the Philippines, for so long have evaded justice and accountability for the thousands of those killed in the name of the so-called war on drugs. Hindi pa ho natin siya napapanagot after all these years. And these killings had started nung time pa niya as mayor, yung phenomenon ng Davao Death Squad. Pinatuloy niya at nagiging klarado dun sa mga naririnig natin sa House of Representatives Quadcom hearings that yun din ang ginawang modelo ng war on drugs starting 2016. I was hoping that Colonel Garma and the others who already testified there at the Quadcom hearings, including also Kerwin Espinosa, would be here so that, our discussions, our presentations would be in sync with each other, or that we listen to them again, and then I will respond to them. Now, I responded to the crisis that we faced starting in 2016, as I said, by filing the resolution and by delivering a privileged speech. Ang problema, hindi ko po yun natuloy, yung aking pag-imbestiga noong mga nangyayaring patayan early on dun sa nung naging Pangulo si Rodrigo Duterte. Malungkot po ako, or actually I have mixed feelings now. People have been asking me, how do you feel that you're again appearing before the Senate for the first time? I'm setting foot in the premises of the Senate. Ang sabi ko, mixed feelings dahil sana nga noon pa, hindi na natin hinintay yung libo-libong mga pinatay. Pero nagagalak naman ako that I think we have the right environment now. Sana po, marami pa ang lumantad para magsabi pa kung ano talaga ang tunay na layunin ng Project Double Barrel. Yung kulang ho kasi noon, nung nag-imbestiga ako, when I presided over the Senate committee hearings, yes, we were able to present, actually, konti lang, 2 lang ata out of the 13 available CHR witnesses. But because I was eventually ousted as the chairperson of the committee, after I presented Mr. Edgar Matubato, hindi na po yun natuloy. Pero, ang talagang magiging kulang ng investigation na yon ay yung mga insider na makakapagpatunay sa atin
na yung Project Double Barrel is the very program that was used in eliminating and in killing drug suspects. Because malinaw sa mga naging pronouncements ng dating mayor, ng dating pangulo, na yan ang pinaka-polisiya na niya in addressing the drug problem. Nasabi na ho kanina, yung mga examples, at marami pa ho yun, I have a whole collection of his statements, which really categorically show very clearly, manifestly, that he was inducing, encouraging the killings. And it cannot just be purely rhetoric. Kasi sinunod yung mga binanggit niya. Sinunod yung kanyang mga sinasabi na kailangang patayin ng mga yan.